magpapakita sa'yo. Nahihirapan ka pa rin na bakit? Oo. Habang buhay na ito, Noli. Isa lang ito sa dahilan, kaya hindi na ako bumalik sa bundok. Oh, Eileen. Kumusta na kayo ni Aya? Mabuti. Totoong mabuti na ang kalagayan namin. At tamang-tamang pagdalaw mo. Matagal na kitang gustong makausap. Kung kailangan buhatin ka namin para makabalik sa bundok, gagawin namin. Nandyan sa labas si Kapiting. Kailangan ng tagapagturo sa ating samahan. Dapat ka nang bumalik. Loli, pakinggan mo muna ako. Maupo muna tayo. Eileen, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Hindi na ako babalik sa pakikipaglaban. At ano ibig mo sabihin? Dito tayo nagkaisa. Dito tayo nagkasundo. Itong dahilan kung bakit naging matibay ang ating pagmamahalan. At mahal pa rin naman kita hanggang ngayon. Kaya nga hinintay kita bago kami tuluyang umalis ni Aya. Alis? Oo. Bakit saan kayo pupunta? Sa Maynila. May... Magbabagong buhay tayo, Noli. Sumama ka sa amin. Kailangan ni Aya ng isang pamilyang mangangalaga sa kanya. Naibibigay yun ng nanay mo. Eileen, bakit kailangan magpasya ka ng ganito? Hindi na ako makakapagsilbi ng tulad ng dati sa ating samahan. Meron na akong diferensya. Pero pangalawa lang yun. Sa loob ng 5 taong nagpagaling ako at nakapiling ko si Aya, nakita ko ang kahalagahan ng pagiging magulang sa kanya. Hindi. Hindi tama ang gagawin mo. Nakikiusap ako sa iyo. Kapag hindi ka sumama sa amin, mapipilitan akong umalis kasama si Aya. At hindi na kami babalik dito. Eileen, huwag mo kong piliting pumili. Alam mo, hindi ko pwedeng talikuran ng samahan. Loli! At kapag ipinilit mong gusto mo, puputulin mo na rin ang kaugnayan mo sa samahan. Ituturing kang taksil. Taksil sa ating ipinaglalaban. Kapiting, tayo na. Iba na si Arlene. Yup. Paano? Iba na? Binago siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pero dumaan tayo sa matinding pagtuturo ng mga namumuno sa atin. Walang pwedeng kumalas ng basta na lang. Yun din ang sinabi ko sa kanya. Alam niyang mahalaga ang ipinaglalaban natin. Pangalawa lamang ang pamilya. Pero ngayon, si Aya na ang mahalaga.